So, nung si Jesus po ay naglalakad, pumuntahan different towns and villages, wala po siyang ibang bagay na ginagawa, kundi pahayag ang kingdom. Kaya si Jesus nung bumaba from His heaven, meron po siyang business. Tanungin niyo nga pong katabi mo, ano bang business mo? What is your business? Is it a monkey business? Okay, si Lord nung siya po'y bumaba sa lupa, iniwan po niya kanyang trono. Tingnan niyo ha. Unawain po natin maigi ang puso ng Diyos. Vinating po niya ang kanyang throne. Iniwan po niya ang kanyang kaharian. Iniwan po niya ang kanyang kalangitan sa napakahalagang misyon. At ulit-ulit po na sinasabi ko, nung si Jesus po ay bumaba mula sa kanyang kalangitan, pwede po siyang mamili ng pamilya na kanya pong magiging pamilya here on earth. Pwede po niyang piliin ang palasyo para doon po siya maipanganak. Pero mas pinili niya ang munting sabsaban at ang ordinaryong pamilya. Ang munting sabsaban na yun ay hindi naging ordinary, naging extraordinary because of the presence of God. And even the wombs of Mary, hindi po naging basta ordinary womb. Dahil ang kabanal-banalang Diyos ay nanahan doon sa sinapupunan ni Mary. Eh, tama yung sinabi ni Elizabeth, mapalad ka sa babaeng lahat. Amen. Sabihin niyo nga sa inyong asawa, mapalad ka sa babaeng lahat. Sabihin mo sa asawa, mapalad mo sa babaeng lahat. Dahil akong napili mo. Hindi, napakapalad ni Mary kaya napili po siya ng Diyos na gamitin. So, the business of Jesus is the kingdom business. Tandaan po natin, isa at natatanging solusyon lang para ang tao ay maibalik sa paanan ng Diyos. Walang iba kundi, mismong si Jesus ay bumaba. Nakakahiya po tayo sa ating pong bansa kapag hindi ho tayo namulat sa ganitong klase po ng kaisipan. Tingnan nyo ho. In-invade ni Jesus ang ating mundo sa pamamagitan po ng kanyang pagparito at siya po ay namili ng mga disipulo na kanyang napagkatiwalaan na ang mensahe na kanyang dala at ang passion na nasa kanyang puso ay kanyang may papasa katulad ng sinabi ni Paul kay Timothy. So, he started the mission, si Jesus, nag-iisa lang, and then umupo siya ng 12 hanggang ang buong mundo ngayon ay saturated ng gospel because of that principle. Pero alam niyo ba, na natigil po ang Christian community. Natalo po siya ng communist community. Alam niyo bang style nila? Alam niyo bang style nila? Sa Pilipinas, napakarami po ng mga leftist nag-aaral. Alam mo natin kung anong mga universidad ang kanilang pinapasok. Anong rason? Pastor, pagpapakadal bahasa, hindi lang ako. Sino po ang nag-aaral sa kamay nila? Antas po ang kamay. Meron mo ba kayong nakita doon ng mga nagrarally sa loob ng inyong school? Anong dominated na universidad na halos talagang dominate nila? Di ba ang UP? Isa po yan. So kaya sila pumapasok sa mga universidad para makapag-recruit, para makapagparami. At sila po ay dumarami nga. And then, nakakalungkot nga, maging sa House of Congress ay kanila pong napasok. Naniniwala ba tayo? Kaya sila po ay parami ng parami. Lihim po silang gumagalaw, lihim na kumikilos. Ang dahilan kung bakit sila nag-aaral para makapagparami. Ang tanong ganito, kung ang inyong pong mga anak ay inyong pinapadala sa paaralan sa school, paano nyo po sila minomotivate
kung bakit sila pumapasok. Ano pong sagot? Meron po akong isang kabataan, tinanong, bakit ka nag-aaral? For my future. Pero tanungin mo, ang mga anak ng mga communist, bakit ka nag-aaral? Alam niyo lang sila, para dumami at may kalat ang ideolohiya na pinaglalaban ng ating mga. Tanungin mo ang mga kabataan natin, bakit ka nag-aaral? Because of my future. To help my parents. Pero nawala yung pinaka dahilan kung bakit nag-aaral. Para sa school na aking pupuntahan, magkaroon ng ambassador, magkaroon ng representative ng Panginoon para ang mga tao na yun ay may tulong sa ating Diyos. Amen. Di ba? Kaya, nasabi ko kanina na tayo po ay medyo nauunahan ng mga kaibigan po natin. Okay, meron po akong ipapakita ko sa inyo yung slide. Meron pong tanong dito. Ang tanong, bakit hindi siya lumalabas? Ayan, lumabas na rin. Meron pong tanong, para kanino ka bumaba? Sarap ng tulog, lalo na nung Saturday. Salamat po sa inyong fellowship, ha. Pagkabat hindi tayo nagbabasketball, napabasketball po ko. So, napakasarap na fellowship. Hanggang ngayon, damang-damang ko sa pinay. Wow, grabe. Sarap. Kailan kayo maulit? Next time, sama natin si Pastor Russell. Ayan, si Pastor, sama natin. Okay, so, kailan ba maulit? Okay. So, napakasarap pong matulog, lalo na maginaw. At nakakatamad para bumangon. Pero alam po natin na kapag meron kang dahilan bumangon, napakasarap. Amen. Di ba? Kaya ang tanong, para kanino ka bumabangon? Okay, panurin po natin ito. Para kanino ka bumabangon? Para sa anak, para sa kaibigan, o sa hindi mo kakilala, para sa bata, sa isip bata, para sa marami, para sa sarili. Pag may Nescafe Classic na puro at tunay, sumasarap ang umaga. Lalo ka na basta gumigising, bumabangon ka ng may dahilan. Dahil pag tinulungan mong umahon ng isang tao, parang buong bayan na rin ang bumabangon. Bangon na sa Nescafe Classic. Kape nga. Kape nga. For your information, wala po akong connection sa Nescafe. Pagamat ako po umiinom ng kanilang produkto, pero hindi po ako endorser. Nung napanood ko po ang patalasas na yan, nag-strike agad sa puso ko. Para kanino ka bumabangon? Oo nga naman. At ang sabi po niya, kapag may Nescafe Classic na puro at tunay, sumasarap ang umabangon. Alright, hindi ka lang basta bumabangon. Bumabangon ka ng may dahilan. Diba? Ang challenge niya ganito, kapag may Nescafe Classic na puro at tunay, sumasarap ang umabangon. Ano bang meron kayo na puro at tunay, parang buhay niyo maging masarap? Masarap ang umaga mo. Na ikaw may babangon, may dahilan ka, hindi ka lang basta babangon. At isa pa, ang sabi po rito, itong sabi po niya, dahil pag tinulungan mong umahon ang isang tao,
parang buong bayan na rin ang bumabangon. Bangon na sa Nescafe Classic. Sabi ko nga ho, kahit saan po tayo pumunta, ano po ang inyong mapanood, makita, mararamdaman nyo ng Diyos ang usap. Kapag may salita ng Diyos na tayo po'y matatanggap na puro at tunay, sigurado tayo, sasarap ang umaga. Hindi ko ba? Hindi ko ba? Kaya hindi ka lang babangon o gigising, babangon ka ng may dahilan. Dahil, ang sabi rito, pag tinulungan mong umahon ng isang tao, parang buong bayan na rin ang bumabangon. Sa isang pamilya, matulungan mo isang miyembro ng pamilya, ma-born again yan, makakilala yan sa Diyos, parang buong pamilya na ang nakakilala. Sa isang community, sa isang school or section, isang tao lang ang mabaginan mo, isang tao lang ang maniwala kay Yesu Cristo, parang buong school ay nakakilala. Kaya bago na para kay Kristo Jesus. Amen? Palapang po natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, the best clap of praise. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. In Matthew chapter 28, beginning, may delay eh. May delay siya. Okay. Matthew chapter 28, alam na ho natin ito eh. Beginning verse 18, tingnan po natin ngayon ang sabi dito, that Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So, balikan po natin ang senaryo. At alam ko na ang buong disciples po na yan, na naghintay doon sa upper room kung bakit sila po'y nanatili ho doon. Sila po excited dahil sila po ay personal eyewitness na nung sinasabi yan, si Jesus po ay umaangat patungo sa langit hanggang sa hindi na nila makita. With a promise, ako ay muling babalik. Diniluba. Kaya yung mga disipulo po na yan, they're so excited dahil alam nila babalik ang Panginoon at kitang-kita nila kung paano na si Yesu Cristo ay umakyat sa kalangitan literally hanggang hindi na nila nakita. Kaya hanggang buong buhay, sa buong buhay nila, wala silang ginagawa kundi ipahayag ang kaharian ng Diyos. Yung mga kapatid po natin na pinapatay, nagiging martir, pinapatay po ng mga ISIS, matindi po ang pagiging martir ng mga apostoles po nito. Like, nakita ko ho, yung mga kapatid po natin, one shot lang eh. Headshot. Wala na masyadong ano yun. Wala na masyadong agony. Wala na masyadong suffering. Headshot eh. Saded. Pero katulad po ni Pedro, ipapo sa krus na nakatiwagi. Hindi pa siya patay. Inapo sa krus, nakatiwagi. Pero hiningi ni Pedro eh. Hindi ko kayang tapatan yung ginawa ni Jesus. Hindi ako karapat-dapat. Pwede mabaliktarin niyo ako. Sige, kung yan ang gusto mo, kaya pinaliktan yung krus. Kaya yung ulo ni Pedro nasa baba. Sobrang bigat no? Sobrang sakit. Ang hindi lang nagawa ni Pedro, yung kasalanan ng mundo na kanyang kasaling. Pero yung klase ng kanilang kamatayan, napakatindi. Hindi kaya tapatan sa ginagawa ng mga ISIS, sa mga kapatid natin Kristiyano. Ang ilang, ginagawang litson. Alam niyo ba kung bakit? Tinutuhog simula sa baba, pataas. Torture. FYI, trivia.
Sino po sa mga disipulo ni Jesus ang hindi namatay through martyrdom? Diyan ka muna. Dalawang dyan eh. Sino dyan? Anong nangyari kay John? Hindi talaga ni Kuya Rupol. Buti na lang hindi ako nag-promise ng ng prize. Dahil minsan ako napapasubo agad, nagpa-promise ng prize eh. Pero si John, gusto talagang patayin niya. Siya po ay inilagay sa isang napakalaking kawa na may langis, niluto, pinirito. Yun yung torture na ginawa kay John. Subalit, hindi po siya namatay. Siguro tinanggal ng Diyos yung kamatayan sa buhay ni John. So tingnan niyo kung ano po yung suffering ang kanyang natanggap. Kumukulong mantika, nasa loob siya. Hindi siya lumalangoy sa dagat-dagatan ng karagatan ng Australia. Lumalangoy siya sa karagatan ng langis. Pero hindi siya hinayaan ng Diyos na mamatay for a very special reason. At dahil hindi siya mamatay, dinala siya, tinapon sa Patmos Island. At doon nag-reveal ang Panginoon sa kanya, face to face, at naisulat the book of Revelation, the last book of the New Testament, yung prophecy na pwedeng mangyari na nangyayari na ngayon. Hanggang si John namatay sa katandaan. Pero even John, naranasan po niya yung persecution, naranasan po ni John yung tinatawag po na torture. Pero lahat sila, katulad ng nakita natin, bagamat ang dami na nilang ilatay, masarap pa rin ang bagong umaga nila. Bumabangon sila ng magdahilan. Dahil nakita nila una sa lahat, sila po yung eyewitness na paano si Jesus pinarusahan, tinagupit, halos ang laman ni Jesus nagkahiwalay. Pero sa labi ni Jesus, walang reklamo na natanggap. Not the cross. Nasasabi na si Jesus, yung isang magnanakaw, nakiusap pa kay Jesucristo, ang sabi, Panginoon, alalahanin mo po ko kapag ikaw ay nasa iyong kaharian na. At sinabi ka agad ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita sa aking kaharian. Amen. Yun po yung naging motivation ng mga apostoles, mga disipulo ni Jesus. Dahil nakita nila kung paano si Jesus nag-suffer for the sake of humankind. Kaya, anong problema meron tayo kumpara sa problema nilang hinahanap? Nakatutuwa eh. May nag-post po sa FB, bibi tayo na lang, nakangiti pa. Bakit? Aba, hindi ito katapusan ng mundo. Makikita ko na si Lord face to face. And I'm proud to say that I am a Christian. Then, nagbabay pa sa kanyang mga kamag-anak, pamilya, see you! And then, sinipa ng yun, tinatayuan niya. Nalagutan ng hininga. Namatay man ang kanyang pisikal, subalit ang kanyang espiritu ay buhay na buhay sa piling po ng ating Panginoon. Ingay palapag ko natin. Kaya kung tayo po may mga pinagdadaanan, isipin lamang po natin ang mga naging karanasan ng ating po mga kapatid na yun. And even our brothers and sisters, apektado po na persecution doon po sa Middle East. 2006,
Ito po yung isa sa madilim na taon, panahon in our ministry and also in my family. Ewan ko lang ho, kwento ko na po ito sa inyo. Yung dalawang anak po namin, parehas makulit, dahil parehas lalaki, naglalaro sila. Siguro nagkasawaan sa mukha, dahil parehas sila lalaki. Nag-usap. Ading, ang ading, yung nakababata kapatid. Pray tayo. Para magkaroon tayo ng kapatid na babae. Abay, nag-pray mo silang dalawa. At kung sila nag-pray, sinabi sa amin. Wala kami magawa. Humihingi pa naman ng humihingi pa naman ng kapatid. At ang kapatid na hinihingi, specific. Babae. Nako. O yung mga nag-aral dito sa marriage enrichment, nagplansya kami. And by the grace of God, dahil nag-pray po kami, kabasin mo, inisis na buntis. And after 6 months, ultrasound. Wow! Eksakto talaga, babae. Pero yung anak ko na yun, nung nailabas, siya ang anak ko na nailuwal, na wala ako. Ako po ay nasa Manila. Meeting po namin sa main church. At nung pumunta ako ng hospital, yung anak ko po ay nakatungko. May huspo sa ilong. Kinusap ko ng doktor. Kailangan daw ng anak ko po ay tubuhin na. Sabi ko, bakit? Kasi, nahirapan si baby na huminga. At para matulungan natin siyang huminga, lagyan natin ng tubo. Ano po mangyari kapag tutubuhin? Yun nga lamang po, 50-50 ang kanya chance. Ang mga pastor huli, malakas ang pananampalataya. So, hindi ako nag-doubt, hindi ako nag-worry. Sabi ko, gawin po natin ang nararapat. Pero, pwede bang tanungin ko muna ang baby ko, may pag-pray, yung damdamin ng isang tatay. Pinasalamatan ko si Lord, sagot sa panalangin, and everything. At binibigay ko na that time si baby. And then, nung tinubo na, alam niyo ho, to cut the very long story short, inabot lamang ng 3 days yung anak ko sa hospital. Namatay pa siya sa harapan. Nung una, akala ko okay lang. Dahil nung dinala na sa bahay, ako po ay nag-wish dahil ilang kuyak naranasan ko. Sabi ko, Lord, I hope and pray this is only a dream. Akit ako, pagtindat ko, kung ano yung huling nakita ko, bago ko natulog, yun din ang aking nakita. Doon ako umiyak. Sabi ko, Lord, hindi ito panagin. Totoo ito. Pagbaba ko, nandun na yung baby. Naiusan. So, matinding kalungkutan po yung dumating po sa aming family. Dahil isa pa ho, ang ministry, matagal na po ang ministeryo, pero kami po ay nag-maintain po ng attendance 70, 80. Inabot po kami ng 120, pero because of the problems na palagi kami dinadalaw, binibisita, may mga tao dito, may mga leaders na tumitigas banda rito. Banda rito tumitigas. Nagkakaroon po ng parang kalyo dito. Then maya-maya, umuumbo. Sabi ko, sandali, umuumbo eh. Hindi lang kalyo, nagiging buto. Kaso mahaba. Sorry si Ward, yung nagkakasaunay. It is a great challenge po sa ating pong ministry. May mga nag-aalinsa hanggang pababa kami ng pababa. Problema sa church, problema sa family. And then, after po na nailibing yung anak ko, 3 days after na nailibing, kinakailangan ko mag-report ko sa embassy sa US. Dala ko po ay may application para doon sa Hawaii. And glory to God, tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na pumunta ng Hawaii at magkapag-aral po doon sa Hawaii.
And then, nung nandun na ho tayo sa Hengay, so, ito pala yung hinihingi ko kay Lord na sabbatical leave. Dahil, kung sasabihin po sa inyo, buong katotohanan, gusto ko na po iwanan ang loob. Bakit? Dahil pakiramdam ko sa aking sarili, wala na akong, sorry sa word, pahiram po. Para bagang ako'y inutil na. Wala na akong kaya gawin sa loob. Ilang years na yung dumaraan. Hindi kami nakakaranas ng breakthrough. May papasok, may lalabas. May papasok, kami to. Yung mga leaders, di ko naman yung kanilang support. So sabi ko, malaking problema sa leadership. Pero nung nandito na ako tayo sa Hawaii, sa akin pong pagmuni-muni, siningil out ako ni Lord. Ang problema po, wala sa leadership. Ang problema mismo, sa leader. Ako mismo. Then, pinakita ni Lord sa akin, wala na yung passion. Wala na yung awa, wala na yung habag sa mga kaluluwa. The very reason kung bakit ang church nag-exist para sa community na yan, magkaroon ng pagkakataon ang mga tao sa paligid na makapasok at sila'y makaranas ng kaligtasan. At kung wala na yan sa kaisipan ng pastor, hindi na magkaroon ang church. Nandito si Pastor Russell at kanyang asawa, maring kilala nila Kuko sa La Union. Meron kaming activity, weekly po yan, yung La Union Prayer Revival Movement. So tayo po ay isa po sa mga officers po ng La Union. So paulit-ulit ko na naririnig, after po ng Hawaii experience or encounter with the Lord, paulit-ulit ko pong naririnig, yung ilan sa mga kasamaan ko namin pastors, ito yung sinasabi. Huwag kayong malungkot kung ano yung church ay maliit na. Huwag kayong malungkot. At huwag din kayong magseselos sa mga churches na lumalaki. Huwag kayong malungkot at huwag kayong magsiselos. Kasi kung yan ang pinagkatiwala sa inyo ng Diyos, wala tayong magagawa. Pagyamanin nyo lang yung maliit na kongregasyon na pinagkatiwala. Pero alam niyo, for the glory of God, modesty aside, ako po may personal dealing. Nag-grieve ako. Nasaktan ako. Then, di ko na kayanan. Ako'y tumayo. And for the glory of God, pinapakinggan naman po tayo sa loob niya. Tumayo po po. With all honesty in my heart, I asked them, bakit ang church nag-exist? Individual, bakit ka na-born again? Bakit mo nakilala si Lord? Bakit mo nakuha at natanggap ang personal salvation, yung gospel? Dahil po sila, katulad ng pananahimik nyo. Then sabi ko sa kanila, alam niyo kung bakit ito tayo nag-exist? Matthew chapter 28, verse 18. We are mandated, we are commissioned by God to go. And as we go, make disciples. So kaya kung hindi po tayo nagdi-disciples, hindi po tayo nag-evangelize, hindi po tayo mag-expect ng church mag-grow. So kaya kinakailangan lahat ng mga churches mag-go and disciples. Kapag nag-go and make disciples, abay darami ang kongregasyon. Bigyan ko kayo ng 3 dahilan kung bakit kinakailangan na tayo po ay mag-grow. Una, the parable of the talents. Amen ba? Amen. So the parable of the talents, yung master, bago umalis, pinagkaniwala ng talento yung 3 tao.
ayon sa kanilang kakayanan. At ang sabi, ipangalakal. Everybody say, business. Ipangalakal. Dahil yung una, talagang na ipinangalakal. Pangalawa, ganun din po yung ginawa. Yung pangatlo, itinago. Kaya nung bumalik yung master, tinawag po yung tatlo. Anong nangyari? Yung una nagkulat, wow, tuwang-tuwa yung master. Well done, good and faithful servant. Come and share the joy of your master. Pangalawa na sa'yo. Yun din yung sinabi. Yung pangatlo ang sabi, Master, mahihain po kasi ako. Itinago ko. Pwede kong sabihin sa inyo, yung talent na binanggit po doon is time or opportunity na binibigay ng Diyos sa atin. Bawat isa ho sa atin, binibigyan ng Diyos ng oportunidad to do something sa harapan ng tao. At ang opportunity na yan ay minsan lang darating. Ano nangyari po doon sa pangatlong tao na kinausap ng Diyos? Ang sabi niya, lumayas ka sa aking harapan. Tanggalin niyo ang tao na yan sa aking harapan. At ang sabi ng Bible, dalhin upang ang kanyang mga ngipin ay magngangalit. Kapatid, ligtas ka nga, katulad ng tao na yun. Pero sa last days, ang ating mga ngipin magngangalit. Ibig sabihin, yun ang pagngangalit na panghihinayang. Sana ginawa ko. Sana ginawa ko. Kapag binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na gumawa, lalo na magpahayag ng mabuting balita, huwag tayong mahiyak. Dahil the moment na ginawa po natin, mga anghel sa langit, magpapalakpakan. Amen? Palapang po natin siguro. Then, the second reason kung bakit kinakailangan ng church at tayo po lahat ay mag-produce ng mga bunga, lumago at magparami. John chapter 15. Pamunga. Amen. Nais po ng Diyos ang tayo po ay fruitful. And lastly, the Great Commission. So kapag hindi po tayo nag-evangelize and make disciples, sinasabi natin kay Jesus, Lord, tama na, ligtas naman ako. I don't care sa iba. So tayo po ay nagiging makasarili at hindi po natin ibinabahagi ang mabuting balita. Ngayon, ang ginawa po ni Lord sa akin, personal na po yung kinausap niya, at doon niya po ibinigay yung talata. Yung Isaiah chapter 1 verse 19, sabi ni Lord, if you are willing and obedient, you will eat or you will enjoy the best of the land. Kaya sabi ko, Lord, yes, I am willing. Doon nga na po yung BMW. Acts 1:8, yung BMW. Pinakita sa akin, BMW. My son, are you willing? Eh, oo, pakipot pa rin. BMW. Pakipot pa rin. Naghanap ako ng sasakyan, dahil gusto ko po magkaroon po ng sasakyan. Then, pinakita yung BMW, are you willing? Nung sinabi ko, yes, Lord, I'm willing. Then, Acts 1:8, be my witness. At dahil po naging witness po ni Lord, at yung willingness po natin to obey God, ang nakasentro po doon ay pagbabahagi ng mabuting balita. At umuwi po ako from Hawaii, ibang passion, ibang apoy ang naramdaman po natin at naranasan. And then naalala ko po yung card na ginagamit ko na nasa wallet, na-revive po natin. Ito, pang third generation na. Ang first generation po nito ay kulay puti. Yung pangalawa, kulay blue. Yung sabi ko, gawin natin red dahil kulay dugo. Ito lang yung ginagamit natin. So ginagamit po natin ito kahit saan yung tayo pumunta.
Nasa wallet lamang po ito, dalawa po ang aking wallet. Napakakapal po. Akala nila ang daming pera. Pero napakasarap na napakakapal pala ng wallet dahil kahit anong dukot sa likod mo, hindi yan magdudukot dahil masikip. So, pag meron akong makausap, sinisharean ko using life and death. Then, habang kinakausap ko, Kristiyano pala, tinuturuan ko kung paano gamitin. Alam niyo ba kung bakit ko po yung natutunan? Pagkagaling ko ng embassy, diretso po ng Maria del Leon. Nako, yung biyahe, alas 5 pa, napunta ako sa Maria del Leon ng alauna. Habang ako po'y nakaupo, naalala ko yung anak ko dahil kakalilibing lang Naalala ko yung anak ko, naalala ko yung asawa ko. Siyempre, malungkot. Maya-maya may kumausap sa akin. Nakakaki siya, tapos napagalat. And then, nakadamit na pulis. Nagpakilala siya, pakilala rin ako. Tinatawag niya ako pastor, tinatawag ko siya sir dahil pulis daw siya. Kapag lumalabas, pupunta ng siya, iiwan niya yung kanyang munting gamit sa akin. Pastor, iiwan ko po muna yung gamit ko, punta lang ako ng restroom. O sige, ako nang bahala, bantayan ko. Pag meron din ako maramdaman, iiwan ko rin sa kanya. Hanggang dumating po yung alas 5. Alis na yung Maria del Leon. Bigla umalis si Sir. Dumabas. Pagbalik may problema. Pastor, may problema po. Bakit? Kailangan tawagan ng misis ko pero lobat ako ganun ba? Ito na lang. Sabi ko, gamitin mo. Pwede po ba, Pastor? Ipalit ko yung SIM card. Kasi dito alam yung number Ilang oras kami nag-usap, simula o launa hanggang pag-alas nito. Ang cellphone ko nung araw, yung kauna-unahang labas, dahil 2006, noon 2006, kauna-unahang labas ng Nokia na may camera. Yung ganitong isura niya, tapos sa kuwetan, pag ganyan. Yan. May camera yun Kauna-unahang labas. So, binigay ko ngayon sa kanya. Dito ang tuwa siya, nung binigay ko, sinalpak na yung kanyang SIM card, then, tumawag. Walang signal. Umatras. Ako naman, tiwala. Pag-atras niya, kita ko pa siya Pero nung nag-sidestep sa bus, sabi ko, iba na ito. Sinundan ko, bibilis na wala pa. Sinundan ko, bibilis. Nawala. Takbo ako dun sa labas. Kaliwa, kanan, wala. Tapos, tingin ako sa mga mga store, sinilip ko talaga sa loob. Wala. Cellphone ko, nawala. Dahil balik ako doon sa loob, andun yung gamit niya. Sabi ko, baka babalik ko, hindi yung babalik Biglang nawala. Ako po'y binuhusan ng kalungkutan. Paano ko makukontak ang asawa ko at paano niya ako kukontakin? Malungkot ang asawa ko at kalilibing lang ng anak namin. Then, kinuha ko yung kanyang munting gamit na iniiwan. Binuksan ko at bumulaga sa akin mga tinabas na tela. Walang halaga. Sabi ko, Lord, kinausap ako ng kinausap. Namuhunan ng oras para lamang kunin ang pwedeng kunin na mahalaga sa akin. Masakit. Then, pagdating ko sa bahay, nalaman ng asawa ko, wala kang magawa. Pero, yung lesson na yun, tumipo sa aking puso. Ang mahal ng aking mission. Ako po'y natin. Sa paano paraan. Mga kapatid, pag mag-share kayo ng gospel, gayahin niyo ang estilo
ng mga masasamang tao. Sa paanong paraan? Kakausapin. Kakaibiganin ka. Diba? Eh, pastor, baka naman na-hypnotize ka. Uy, ano ka? Hindi ko tatabla ng hypnotism. Maaaring yung asawa ko na-hypnotize ako. Pero never, sabi ko, namuhunan lang ng oras ng panahon, kinausap ako, at naging panatag ang aking kaluban, kaya naibigay ko yung gusto niya. Yun ang naging lesson ko. Kaya, meron man na tao na aayaw, siguro mangilan-ilan lang. Naranasan ko. Paano po ang style ko? Ganito po ang style ko. Kapag ako po ay mag-share ng gospel, hindi ko kaagad-agad, sa Hong Kong na lang, halimbawa. Nung tayo po nasa Hong Kong, hindi po ako nagdadamit ng ganito kapag ako po ay pumupunta ng, Worldwide Plaza, Blackman's Park, lumalabas, hindi po ganito ang postura po natin. Ako po ay naka-jeans, ako po ay naka-t-shirt or polo shirt. Then, naka-rubber shoes or naka-sandals. Hindi mapapansin na ako po ay pastor. At never na ako po ay nagpapatawag na pastor kapag nasasalubungin natin. Naghahanap po ako ng tao na mabibig-imata ng kabutihan. So gagawin ko, pag meron ko makita na alam ko, patay oras, nakaupo, nagpapalipas ng oras, tatabi lamang po ako sa kanya. Ano ginawa sa akin ng tao? Kinuha ang aking loob. Then, ang gagawin ko sa tao nito, kukuhanin ko ang kanyang loob. Labas ako ngayon ng cellphone. Nasaan ba yung cellphone po natin? Ako po'y maglalabas ng cellphone. Dahil sa Hong Kong, meron pong text na ginagawa, hindi ko alam kung paano i-send. Then, pero natutunan ko na. Maglalabas ako ng cellphone, and then, come on. Kunyari, may pangailangan ako. Then, sabihin ko, ay, excuse me, kabayan. Kararating ko lang kasi dito sa Hong Kong eh. Hindi ko alam kung paano mag-text. Pwede pang tulungan mo ko, paano i-send. Kasi may tawag dito, may code na inilalagay before the number eh. Ay kuya, ganito lang yan. Ibigay ko muna sa kanya. Ilagay mo na lamang po dyan yung number niya. Okay, kunyari naman, i-send ko. Sinisend ko nga. What? Effective, okay nga. Okay, kabayan, salamat ha. Kuya, walang anuman po. At tagalaon pala ako. Ikaw, saan ka sa atin? Okay, nag-usap na kami. Then, ang indikasyon ko na siya ay hindi na iba sa akin, hindi na aloof, ako po'y nakatingin sa kanya mata. Bakit? Dahil kapag tayo po ay nakipag-communicate sa ibang tao, then, kapag tayo po ay tumitingin sa mata, nawawala ang ating takot. Di ba? Pero kapag hindi ka makatingin sa mata, ikaw ngayon ang takot. Ayan, naranasan ko yun. So ako po ay mahilig tumingin sa mata. Kaya alam ko kung sino ang may ano yun. And then, after that, ganito po ang ating strategy. Kabayan, salamat sa time. Sandali, may ano pala ako, may card sa wallet. Pwede bang matesting ko yung talas ng mga mata? Then ilalabas ko na ito. Yan. Paglabas ko, papakita ko lang sa kanya. So try ko lang ha kung gaano katalas ang iyong mga mata. Kabayan, halimbawa, nakilala ko yung pangalan niya. Ang pangalan niya halimbawa is Joanne. Okay, Joanne, try ko nga kung matalas ang mga mata mo, basahin mo nga. Yan. Hanggang, kapatid, 10 to 15 minutes, hindi alam ng tao na siya ay iniwan. At the end, wala siyang magawa kundi tanggapin si Jesus.
almost 100% nagagawa po natin. Bakit ko po ito sinishare po sa inyo? Ang dahilan kung bakit napakarami pong Kristiyano hindi nag-evangelize dahil takot, hindi nila alam kung paano. Kaya sa pagkakataon po ito, nais kong ibahagi po sa inyo effective tools for evangelism. Okay. Una, of course, yung may mga CD tayo. Meron po ko noon na nireproduce pinarami yung Father's Love Letter. Meron mo ba kayo noon? Father's Love Letter. Sa Facebook. Ngayon, medyo hindi na yan effective. Dahil noong 2006, wala pa masyadong Facebook. Pero ngayon, ang gagawin nyo, ibigay nyo na lamang yun, i-PM nyo lang sa inyong po mga kaibigan. So, yan. Pwede natin gamitin. CD or yung sa Facebook po natin. Then secondly, yung EvangeCubes. So, meron po tayong ginagamit na EvangeCubes. Ito. Ang EvangeCubes na ito, nauso yung Rubik's. Di ba? Sinong naglalaro ng Rubik's? Yung anak ko. Yan. So, maganda ito sa mga kabataan. Ayan, tinan niyo po maigi kung ano po ang naka-drawing. Ayan. Okay, tawag ko rito ay EvangeCubes. So, ang ginagawa namin, halimbawa sa school, sa campus, dala-dala namin ito, medyo pinapaingay namin. Tapos, may mga estudyante, kabataan, makikita yan, ang laki ng EvangeCube, ay ang laki ng Rubik's. Yan, malaki daw yung Rubik's. And then, sasabihin namin sa kanila, alam mo mas maganda ito sa Rubik's. Oh, sabi nila, maganda to. Alam nyo, may istorya ito. So, sabay, kwentuhan nyo kung anong istorya dito. So, dito, makikita natin yung men, nire-represent yung man na nasa kadiliman, and then yung God na nasa kaliwanagan, and then i-share niyo yung gospel. Then, may kwento ito, pero for the sake of time, hindi ho natin. So, namatay si Jesus, inilibing, binantay ng dalawang sundalo, but then si Jesus ay muling nabuhay. Ayan. Na-amaze sa mga bata. Mga kabataan na-amaze. Kahit matatanda, na-amaze. And then, mayroon po dito, may tawag dito. Ayan natin. So, madali po siyang gamitin. Ayan. So, mayroon tinatawag dito. Kinakailangan mag-decide yung tao. So, hell and heaven. Then, kung tatanggapin si Jesus, mapupunta sa heaven. Pero kung hindi tayo tatanggapin yung ginawa niya sa krus, pupunta sa hell. So, napaka-simple presentation. So, yun po ay yung EvangeCubes. Pangalawa, na ginagamit po natin is yung lighter. Pastor, nakabalitaan niyo ba yung lighter? Sa La Union? Talaga? Kasi lahat ng mga kaibigan natin sa La Union, may dala silang lighter. Mga pastor may dalang lighter sa bulsa. Hindi sila naninigarilyo, pero may dala palaging lighter dahil ito po'y ginagamit po natin very effective sa evangelism. So, napakasimpleng gamitin na naituro ko na po. So, yung tawag dito, ang apoy na ito nagre-represent po ng, di natin masabi na nagre-represent Ang challenge po dito, it is a 1-minute challenge. Parang tanong natin sa tao ganito, kaya ba natin tiisin ang init ng apoy ng maliit na lighter sa loob ng 1 minuto? Dadakan mo ang iyong daliri sa loob ng 1 minuto. Of course, hindi. Sinong malaki? Apoy o tao? Of course, ang tao. Maliit lang ang apoy. Totoo ba ang init ng apoy na ito? Of course, totoo. Then, salvation. Paano po ang maliit na apoy na ito ay kasing laki ng tao, tayo ang tao, and then yung apoy, kasing laki natin. Hindi lamang 1 minuto, kundi eternal. Kung paano ng apoy na ito ay totoo, ang init na ito ay totoo, totoo rin ang init ng impyerno.
Marami po nabuborn again dito. Kaya madali po tayong mag-evangelize kung alam po natin kung paano. Amen. And then, yung sumunod do, the life and death card. Napaka-effective. So actually, sinishare po natin ito sa mga seminars na kung saan tayo po na-invite. But because of time, wala ko tayong panahon para mag-seminar pagtungkol po sa paggamit po ng mga yan, mas minabuti po ibahagi ko sa inyo. Para patunayan na hindi po mahirap, hindi nakakatakot, hindi nakakahiya na mag-evangelize. Dahil meron po tayong effective tools na ginagawa. Ang unang testing po namin yan sa Hong Kong. Yung unang launching po natin sa Hong Kong. At ang ginawa po natin, I'm sorry sa word, ang pangit nga po nung ginawa namin, dahil yung original niya, sineros lang yung mga kapatid natin. At ang sabi ko, gawing mainam. Pero talagang Xerox lang. Hindi, ang nipis ng papel, hindi po kasing, tawag ito, hindi kasing kapal nito, hindi board ang ginamit. Envelope, popol ba? Pero nung ginagamit ko namin, may anointing, may panalangin. Sa tram, kahit saan kami pumunta, sa park, sa Worldwide Plaza, makita mo yung mga tao na umiiyak. Lumapamok po. Dahil, nag-evangelize. May taga-Cavite ho, si Ate Lydia. Nakatandem ko yun, nakapartner. Kung kilala nyo, maliit lamang na sister natin at for good na. Umiiyak ako pagkasama ko yun. At naipanganak sa puso po natin yung text sa Matthew chapter 9, verse 36. Sabi ko sa kanila, ang card na yan, ilagay niyo sa wallet niyo. Pero hindi lamang palamuti. Yung iba nga, ginawang isinabit sa leeg. Sabi ko, huwag nyo gamitin palamuti. Gamitin nyo yan ng tools para tao makakilala sa Panginoon. Papunta kami ni Mrs. sa Baguio dahil meron po kaming pupuntahan, bibisitahin. Then habang kami po ay nasa bus, pakito ng Baguio, pinapanood namin sa, may nakasalat po na video. Ang title po ng pelikula ng time na yun, yung na virus, na yung mga tao nagiging zombies. Kapag nakagat ka, zombie ka na rin. Yung nilalaro din sa computer yun, nakalimutan ko lang yung, ayun, Resident Evil. The title itself. So nilalaro din po yun sa computer. Ayun, yung may akda, yung naka-discover ng ganung virus, nagkataon na siya'y nasukol ng mga zombies, nakagat. At kung siya'y nakagat, ilang sandali na lang siya ay magiging walking dead, living dead. Sumigaw siya, sabi niya, "Give me the antidote." Sumisigaw siya, "Give me the antidote." Ilang sandali na lang, mamamatay na ang kanyang system, pero lalakad na isang buhay na patay. Sumisigaw siya, "Give me the antidote, please, please." And then, si Lord ang usap sa akin, "Anak, napakaraming tao sa paligid. They're walking. They're alive. But spiritually, they are dead." At ang antidote nasa iyo, walang iba kundi ang gospel. Mabuting balita ni Yesu Cristo. And then, naalala ko yung Wiley card. At meron akong katabi, at yung katabi ko, nakita ko na nagbabasa ng prayer book. Maliit lang. Prayer book, booklet. Nagbabasa. And then, ako po ay nahabang.
Sabi ko, sayang ang kanyang panalangin kung hindi po makarating sa Panginoon. So, sinare ko po ng life and death card. And then, sa loob ng bus, ang isang kabataan tumanggap kay Jesus. Hiningi niya ito. Hindi ko ito ibinibigay sa una kong nasyera. Pero hiningi niya, binigay ko. At dito po, meron pong number. Meron po tayong contact number po dito. For the purpose na ma-encourage po bawat binibigyan po natin, na i-share talaga, gamitin. At kapag may kaluluwa na pumasok sa langit, tumanggap, huwag silang mahiya na mag-testify, mag-text po sa akin. Alam niyo ho, napupuno ang aking inbox. At ang kapatid po natin na yun na na-share natin, the following week, nag-text po sa akin. Stop, ginamit ko po. Tingnan nyo ha, katatanggap lang. Pastor, ginamit ko po yung card sa kaibigan ko. Nag-pray din po siya. Kung paano po tayo nag-pray sa bus. Ang magaling. Napaka-effective. Amen. But of course, lastly, ang ating pong personal life testimony. Mag-pray po tayo, at nais ko po na kayo po ay bigyan po ito. Gusto po natin, bigyan ko po kayo dito. But please, promise God, not me, na yung talata po rito sa likod, maging life verse po natin. Na kapag makita ho natin ang crowds, ang inyong mga kaibigan, na wala pa ho silang personal connection or personal salvation mula kay Lord, gamitin po natin ito. Pero sa paggamit po dito, takpan niyo lamang po ito dahil tawag dito, ang babasahin po nila ay kung ano ang kanilang kayang basahin. Kaya tinatakpan po natin. Bigyan ko ng example. Si Palagay, nasa harapan kayo. I-presume natin ha, kasi nabanggit ko na yung death. Presume mo na hindi mo alam ha. Kasi 99% po, yung mga tao, hindi po nababasa yung death. Nabasa niyo po. Pero may mga nakakabasa rin. Okay, may mga nakababasa. Pero majority, hindi po nababasa itong death. Ang nababasa lang ay life. Actually, ito po yung ayan. Ito po yung tatay. Ito po yung anak. Ginagamit ko po ito kapag malaking congregation like this. Ayan. So, kapag binigyan tayo ng pagkakataon na mag-share. Okay, kunyari, si Brother Lloyd na lang tawag ko dahil nag-meet kami kunyari sa Cavern. Ayan. Lloyd, salamat sa time ha. Kailangan, sandali, kinakailangan tayong magpaalam. Hindi yung nakilala natin. Dahil kapag yung tao nagpaalam, wala na yung kanyang focus, concentration. Tayo dapat ang magpaalam. Di ba ito? Brad, salamat sa time ha. May pupuntahan pa pala ako. Ito to naman, may pupuntahan eh. Okay. Pero bago ako umalis, gusto ko sana na, alam mo, kahit naka-eyeglass ka, alam ko matalas pa rin ang mga mata mo. Pwede ko ba i-challenge yung talas ng mga mata mo? Okay, so, kukunin ko ha, kukunin ko. Alam mo, kwentuhan mo ha, habang ginagawa nito. Alam ko mababasa mo ito eh, pero marami kasi tayo ng mga kababayan, hindi nila kayang basahin. Okay, testing lang ha, patalasan ng mata. Okay, Lloyd, pakibasa mo ha. Anong basa mo dito? Yeah. Dad, ang galing! Usay mo ha! Galing mo, Lloyd ha! Alam mo, kahapon lang eh, siguro lima sila. Hindi nila mabasa na death. Okay, dahil nabasa mo, okay, tatanungin ko, ano masasabi mo sa letter A? Pangit pa o maganda? Okay, dalawang choices kagad ha? Multiple choice. Pangit o maganda? Pipili lang siya doon. Lord, pangit pa o maganda? Oh, maganda, no? Maganda.
Pero yun nga lang, maganda sa mata, pero pangit pala, nakatatakot kasi kamatayan. Okay. Huwag na natin pag-usapan, nakatatakot ano. Ito naman, tayo mo pang basahin. Bakit galing mo talaga? Alam mo na challenge mo ko. Okay, ito nga. Subukan mo. Basahin. Vertical na o. Basahin mo. Okay. Kanina, bilis-bilis. Okay. Babalik ta dito ha. Okay, babalik ta dito. Mahirap? Kung ibalik ko dito, ano ito? Death? Life? Lloyd? Alam mo, sa totoo lang, wala ka talaga mawasan. Dito, wala eh. Dito lang talaga, death and life. Alam mo, sa katotohanan, dahil na meron dalawang option, pero isa lang ang pwede natin piliin. Katulad kanina, sinabi mo na may death, madaling basahin, hindi maganda sa mata, pero panganin pala. Meron akong tanong sa iyo. Meron dito kasi na word na wages. Ayan. Focus. Wages. Ayan. Ano masasabi mo sa word na wages? Kapag yung tao, hindi niya masagot-sagot, tulungan niyo agad. Okay. Wages. Ano, Lloyd, masasabi mo sa salitang wages? Kabayan. Ang talas naman ng memory. Nagkabayaran, nagtrabaho ka ng 3 araw. Ayun. Di ba? May bayad. So, kung anong ginawa mo? May bayad. Pero, Lloyd, tingnan mo, the wages of sin, the wages of sin is death. Kamatayan pa lang kabayaran sa mga kasalanan na ating ginagawa. Lloyd, itong problema ko, makasalanan. At kung kasalanan ko pala may kabayaran, ako kamatayan. Huwag natin pag-usapan, pero sandali, Lloyd, may kasalanan ka. Hindi. Kasama ka pala na magbabayad. Huwag natin pag-usapan, ha? Okay, ito na lang. Ito naman ang sabi nito, gift. Ano yung sabi mo sa gift? Wow, reward. May gift ba na bigyan kita ng regalo ka pero original yun? Bigyan mo din ako ha? Ganun ba yun? Hindi yan. O ibig sabihin, hindi. Okay, so ang regalo, libre at ibinibigay ito na nagmamahal sa'yo. Ang ganda rito, nakita ko lang sabi niya, the gift of God is eternal life. Ang eternal life pala ay gift. Okay, tingnan niyo ha. Emphasize natin. Ano ang eternal life? Gift. Okay. So yun ang ilagay natin sa kanyang isip. Anong eternal life? Gift. Okay. Ang sabi nito, the gift of God is eternal life. Yung eternal life pala is a gift. Kunyari, ito ay isang regalo. Galing sa akin. Ibibigay ko sa iyo. Anong gagawin? Ito na ngayon yung moment of decision. Ano gagawin? Regalo ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo, it is a gift para sa iyo. Anong gagawin mo sa gift? Okay, salamat. Itipresyon mo, ano pa? Alagaan mo, ano pa? Okay, ano pa? Okay, napansin niyo po yung conversation namin ha? Hanggang wala na siyang masabi. At then, tatanungin mo, Lloyd, sabi mo, i-pressure mo, gagamitin mo, alagaan mo. Pero ang tanong, nasaan yung regalo na i-pressure mo? Alagaan mo, nasaan yung regalo? Nasaan yung regalo na i-pressure mo? Wala pa sa'yo. So, paano mo siya i-pressure kung wala pa sa'yo? So, kapag ang regalo iniaabot sa'yo, ang dapat mong gawin ay tanggapin. Nasa na ngayon ang regalo? Nasa na. Lloyd, alam mo, ganyan ang kalakasan.
ibinibigay sa iyo. Pero kung hindi mo siya tinatanggap, ang regalo ng kaligtasan ay wala ka na sa iyo. Kaya hindi ko alam kung mayroon kang kaisipan na kung sakaling mamamatay ka ngayon, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ang dahilan, yung kaligtasan na regalo, hindi mo pa tinatanggap o natatanggap. Gusto mo ba, Lloyd, na tanggapin yung kaligtasan? Katulad ng ginawa mo sa card. Okay. Kapag tumango, tingnan nyo, kapag tumango, ganito ang gawin nyo ha, habang nakausli siya, Lord, tutulungan kita ng pag-pray. Kunin mo ha, kasi isa lang yung kopya mo eh. Nakuha nyo? Isa lang kopya mo eh. Kung nagustuhan niya ito, wala ka ng kopya. So, okay Lord, ito lang ha. Kasi ito rin, personal kong naranasan. Ibulsan nyo agad. Okay, Lord, sumunod ka sa maikling panalangin ito, sabihin mo, Panginoon, etc., etc. Ano, kapag tinanggap niya na si Jesus, discipleship agad. Hello? Discipleship agad. Dahil, marami pong tumanggap kay Jesus, pero napunta pa rin ang impyerno. I'm sorry for that. Bakit? Hindi natin dinisciple, hindi natin tinuruan. Akala natin na parang tayo nung araw, pag pumasok ng simbahan, bless ka. Pero paglabas, iba nang ginagawa. Diba? So, turuan natin. Lloyd, kanina, tinanggap mo si Jesus, isa ka na ngayon na bagong nilalang. Kapapanganak mo sa Espiritu. So, para lumago ka, dahil ikaw ay infant, babes ngayon sa pananampalataya, para lumago ka, meron kang 5 bagay na dapat gawin. Ilan po? 5. Ang unang step ganito, Lord, gayahin mo nga ako. Sa palagay mo, anong action niya? Prayer. Nung naipanganak tayo, Lord, pinutol yung ating puso. Hindi na nakakonect sa placenta yung natin. So, kinakailangan natin magkaroon ng sariling kahit para muna. Yun ang ating, ang pahinga na yan ang ating physical, spiritual breath. Kaya sayang yung relasyon mo kay Jesus kung hindi ka mananalangin. Okay, secondly, kaya mo ako sa palagay mo. Reader's Digest. Ayan, pagbabasa. Hindi na ang Reader's Digest ha, pagbabasa ng Bible. May Bible ka ba sa bahay? Binabasa mo naman. Ay, ito siguro pa palang Bible eh. Okay, so, ang Bible naman yan, kung paano tayo kumakain araw-araw, lumalaki tayo, kapag mas malaki tayo, hindi ka rin lumaki. So, yan ang nagagawa ng food. So, ganun din sa spiritual, kailangan natin ang ulam ka. So, yun ang ating pagkain spiritual. Okay, pangatlo, ganito, kamayan mo. Ito yung tinatawag na fellowship. Maghanap ka ng isang gawain, mga Bible studies na nagtuturo na si Jesus ay Diyos na totoo na nagsakapag. At maghanap ka ng mga fellowship na yung masasaya. Okay, so fellowship. Pangatlo, ano po? Then pangapat, turo ka sa taas, Lord. So hindi natin tinuturo yung mga aeroplano na dumadaan. So, ibig sabihin, itinuturo natin na mayroong Diyos na nagbabago, Diyos na nagliligtas. So, mga kaibigan mo kung paano kung naibahagi sa iyo yung mensahe kanina, ganun din ibahagi mo. And lastly, anong ibig sabihin niya? Approve. Di ba yung mga bata? Ano pala, Lloyd? Ilan? Hindi, huwag mo ko tawagin pastor. Hindi tayo magkakilala ko niya. May anak ko. Ilang taon yung panganay? Di ba pag inutusan mo at sumunod, approve, di ba? Very good. Lord, ang 5 na yan, itatamsak tayo nito, obedience. Kaya simula ngayon, sundin mo si Lord. At pagpapalain ka at lahat. Okay, so bago kayo maghiwalay, punulo kayo yung contact number at para ma-follow up. Okay, Lord, may pupuntahan talaga ako eh. Salamat ha, God bless, Lord. Okay, palapan po natin si Lord. Okay, tanong!
Yung 9% ko ba sa inyo ay isang haka-haka lang, napakahirap gawin, nakakatakot gawin. Nakakatakot mo ba gawin? Ang una lang, oras. Buhanin mo yung loob para hindi mo kukunin yung mahalaga sa Kanya, kundi kukunin mo, ibibigay, ibabahagi mo yung mahalaga sa puso mo, yung gospel of Jesus. Amen. Di ba napakabilis? Okay. So, bibigyan ko kayo ng dalawa dahil ang dami kong dinala eh. And for FYI, libo na ho ang amin pong nagawa nito. Bumili ho tayo ng printer na kaya ho talagang mag-print ng board. Then, bumili ho tayo ng laminating machine para mag-laminate po ito. At sa amin pong pagdidistribute at pagbibigay nito sa mga taong interesado, pinagpala kami dito. Alam nila, galing po sila sa La Union. Yung 70-80 na gumapaw po yung congregation sa church. Meron na tayo kasi sa Bawang. Nag-start yun nung last July. Dahil nakasalampak na lahat, pinagbawalan ko na yung mga taga-Bawang at Kaba na huwag nang pumunta ng San Fernando. Kaya, sorry sa word, para silang mega church agad. Dahil 3 months pa lang, ang minimum na kanilang attendance ay 80. Nakabili na sila ng aircon, 3 aircon. Pag sinabi pong La Union o kaya probinsya, ang hirap bumili. Naku, hindi katulad dito. O magkano? Naku, usapan lang. Kindatan lang. Tapos. Pero doon, kailangan pang lumuhod at manalangin. Yun ang problema ko sa Pilipinas. Parang ang hirap bumagsak ang pera. Lalo na yung mga Ilocano, mga pera, mga buksingero yan. Pero nung na-born again, natutong mga rate. Ganun sila may magbigay. Oh. So, nung Disyembre Disyembre, nandito na ako eh. Nag-post po sila ng bago nilang drum set. So, ilang buwan pa lang sila na church sa lugar ng Bawang. Bakit? Dahil sila po ay nag-evangelize at nag-disciple. Bibigyan po kayo ng 3 na lang. Total, ang dami ko pong dala, 3. Ang isa ay personal mong gamit. Pero yung 2, promise God, na maghahanap ka ng 2, na sharean mo, mabahagi na ng passion for the lost, at ibigay mo ito sa 2 katao. Pero yung 2 na yan, hindi niya rin itatago ito sa bulsa, kundi gagamitin din para sa mga nawawalang kapwa. Amen ba? At kapag yung mga tao na nabaginan nyo, gusto nito, simple lang, sabihin nyo, sorry ha kasi personal kong gamit. Pero ganito na lang, punta ka sa church. Ayan, punta ka sa church at bibigyan kita ng isa. Diba? So, pupunta ko yun sa church. Okay. Promise me. Okay, so bigyan po natin sila ng 3 para paano kayo mag-usama? yung individual. Okay, yung lighter. Na-explain ko na po sa inyo yung Evangel Cubes. Na-explain ko na kung paano gamitin yung life and death card. Hindi ba po? Hindi po. Yan. Hindi pa. Hindi pa. Okay, so tingnan nyo. I-show na po natin natin. Okay, now you are responsible
for telling them how they can how they can have this quality of everlasting life. Okay, yung text po natin, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Okay, again, your life testimony, the life and death card,